Hey guys, this is Bill and I'm a consulting hypnotist and an NLP coach, but right now I am preparing on my motorcycle vlogging and I'm calling it Hypno Moto kasi it's a combination of hypnosis and motorcycle vlogging. So before I do my moto vlogging, syempre I need to prepare some stuff such as action cam, mga gagamitin natin to record along the way. So as a starter, eto muna yung gagamitin natin, yung SJ Cam, 'di ba? C200, SJ Cam C200. Well, for starters naman kasi hindi naman natin kailangan agad ng high-end na mga cameras, 'di ba? Kapag talaga ano na 'yon, mga professional na talaga. So amateur pa lang kasi tayo. So I'm going to use this one muna. And yan, sige, i-unbox natin no, ano mga laman nitong SJ Cam na to. But as per manual, ito yung mga laman niya dapat. Let's check the inclusions. So ayan, full list. Okay, so full list, ayan, dapat yung laman niya. So isa-isahin natin. So sabi dito, dapat meron siyang, number 1 is camera. Well, andito na siya. Camera times 1. Ito yung pangalawa is the waterproof case times 1. So, magkasama na siya sa box. Yan, pinagsama na siya dito sa box. And also, support base. Hanapin natin yung support base. Ito, may charger, charging cord. Nasaan ba yung support base dito? Ayun. Tama ba? Yeah, eto, support base kung saan natin i-attach yung ating camera. So, fit yan dito. And then, frame bracket. Frame bracket. Frame bracket. Ito pala siya. So, isang frame bracket. Ito, alisin na natin yung dikit niya. Nakaseal pa kasi siya, guys, eh. So, eto, pwede mo siya ilagay. Kasi, eto, kapag may waterproof case, 40 meters ang kaya niyang abutin hanggang syempre, pag magsiswimming ka. But the camera itself is already waterproof na. Ayun yung maganda dito sa C200. Eto naman is yung case niya. Kapag i-mount mo, diba, sa of course sa helmet mo or sa motorcycle mo, so pwede siya gamitin dito, no? I-salpak to. Meron ding isa back clip. Ito, back clip. And this is the back clip. Oh, pwede siyang i-clip actually. Yun pala purpose nito, no? So wait lang, alisin muna natin to. Mahigpit siya. Yun. Here's the case. So ito yung camera mismo. Tapos ito yung sinasabing back clip. Ayos. So pwede mo siyang i-clip pala, no? Like that. Yeah, pwede mo siyang i-clip kapag POV or what, siguro sa bag. Guys, may ganito siya. And then dalawang 3M stickers. Tapos helmet base. Nasaan yung helmet base? Yan, alas 3 na ng madaling araw. So helmet base. Plus USB cable, check. USB cable, check. So, sabi dito, external microphone times 1. Pero additional purchase required. So, bibili nyo siya ng separate etong dalawa. Yung external mic, pati yung remote control. So, wiping cloth. And the manual.
So, kompleto naman siya. Ang maganda kasi dito, meron kang, pwede mo siyang ilagay dito. Yung, kapag yung mismong camera lang gusto mong gamitin, hindi ka naman sisisid sa dagat, di ba? Ayan. So, fit siya for motovlogging. Pwede na to. Ayan, so, sakto lang. Ayun, saktong-sakto. Baliktad pala siya. Okay. Okay, yun. Fit. Oh, ayan. So, pwede mo na siya i-mount sa motor mo or sa helmet mo, di ba? And of course, syempre, we need to check the camera kung gumagana siya, no? Okay, so let's check. So to power on, kailangan lang natin pindutin tong nasa gitna. Yan na. SJ cam. Ang galing. So ito na po yung actual na view niya. And then may mga settings siya. Dalawa lang naman yung button dito. Pipindutin nyo lang yung M to yan for the camera. I mean sa photo. Ito naman wala pa kasing memory card, no, hindi ko pa nakakabit. Ito naman yung settings niya. Tapos if you want to click on that, click mo lang tong nasa harap. Okay? And then yan, hindi siya masyado kita dito sa gamit kong cam. Yan, andyan yung mga settings ng camera if you want to get the settings. Well, madali lang. Basic settings, yung ilan yung pixels, ilan yung ilang minutes, yung loop recording niya. Pwede mo siya i-set up as dashcam. So, yan, sa camera face detection. Yan, andyan yung mga settings niya. So, eto, yan yung ating view ng camera. Maganda naman siya. Okay naman siya for motorcycle vlogging kung starting lang. Tapos meron siyang app sa cellphone. Pwede mo siyang i-connect sa cellphone. You just need to scan this one para ma-download mo yung SJ Cam app. Syempre, since na mag-motorcycle vlog tayo, i-off ko na to. Test natin to tomorrow, no? Para makita niyo yung quality. Yan, hold lang natin para mag-off. Yan, turned off na siya. And dito yung bumili na rin ako ng memory card. So, I use SanDisk. Binuksan ko na, tinesting ko. Chinek ko kung original or what. So, sealed pa siya. So, 128 tama ba? 128 gigabytes siya yung kinuha ko. So, selyado. Open natin. So, dito on the side, dito nyo ilalagay yung memory card. Andito rin yung charger. By the way, siya, no? Built-in ang kanyang battery. So, plug lang siya. So, maganda, may power bank ka if you're going to bring this with you. So, I'm going to plug this na. Tama ba? Mali ata. Ayun. Hindi ko alam kung baliktad. Kailan ba mag-click? Ayan, nag-click na siya. So, pumasok. Makakapag-record na tayo tomorrow. And then, since na may memory card na tayo, wait lang, testing natin kung gumagana yung memory card muna, no? So, while loading. Ito, binili ko lang sa Lazada. Ay, Shopee pala to. Ayan, so testing if gumagana yung ating memory card.
Ayun na, okay na. Hindi na siya nakalagay na ng memory card. No image na, no? So, dalawa yung binili ko para sa helmet strap and chest strap. Meron siyang free na base. Meron din siyang pang cellphone. Actually, ito chest strap siya. Yan, chest strap. Hindi ko alam paano siya isasot, pero pang other point of view. Ito naman sa Telesin ko to binili. Sa Shopee lang din. Tapos i-hook lang siya dito. Yan. Clip. Then pwede natin i-clip itong mismong camera here. Try natin i-clip yung camera. Yun. Tapos ito yung lock niya. Yung the screw. So, ito yung para sa yan, chest. Na-adjust naman siya dito. May clip siya dito. Ayan. Chest strap. Ito naman yung sa helmet natin. So, same lang. Kinakabit yan dito. Diba? Sa helmet siya ikakabit. Very good. Yeah. Clip. Tapos, insert mo yun dyan. And, very good. Yan. So, sa helmet siya ikakabit. So, ayun lang muna guys. Ayun lang so far ang ating unboxing. So, I will test the camera tomorrow. Tapos papakita ko sa inyo kung anong itsura niya kapag tinest na natin siya, 'di ba? So while driving. Now to test the camera, ginamit na natin yung chin mount. Kaya medyo magalaw siya, kung saan ako tumitingin dun siya tumututok. And as you notice, maulan tong time na to. But good news, yung camera mismo is waterproof. And I am using the waterproof case for additional protection. Ang disadvantage lang, since na cafe racer ang gamit ko, medyo nakababa yung manibela, medyo nakayuko ako, kaya yung POV ng camera kapag nagda-drive ako, ayan, napansin nyo sa sahig siya, sa kalsada siya mismo nakatutok, kaya hindi masyado kita yung view. Though, pwede naman natin siya i-adjust. To test the microphone, ito yung mic natin. So, kahit umuulan, makakapag-motorcycle vlog pa rin kayo. And ang advantage din ng may dashcam ka, no, or di kaya ng action cam habang driving, is for your protection na din. If ever may mangyari, meron kang evidence, no, na pwede mong magamit. Kasi alam naman natin kapag mga rider, minsan, di ba, kapag may konting aberya, lagi tayo yung napag-iinitan, di ba? Lagi tayo yung may kasalanan. So maganda, meron din tayo for safety and security. Mapapansin nyo, medyo malinaw naman. Gamit-gamit ko pa dun yung waterproof case niya. Ayun ang worry ko kasi baka hindi na marinig yung boses, but naririnig pa rin. What more kung hindi natin ginamit yung waterproof case. And dito sa video naman na to, inalis ko na yung audio, pero kung makikita nyo, smooth pa rin naman siya. And maganda yung quality ng video kahit naka 1080p lang siya dito. And meron siyang gyro stabilizer, kaya hindi rin siya ganun ka-shaky tulad ng iba na walang stabilizer. Dito naman, ito naman yung night view.
medyo may pagka-grain at parang may astigmatism lang siya dahil gamit ko nga yung case. Nagre-reflect sa case yung ilaw. But ang gamit ko naman dito right now is yung chest mount. Sa dibdib ko na naka-attach tong camera. Kaya mas stable siya. Pero ang makikita lang talaga niya is yung nasa harapan. Hindi niya nakikita yung mga nililingunan ko or yung mga mismong nakikita ko. But for recording ng rides mismo, this is good na kasi mas stable siya. Ang pansin ko lang dito sa gabi, medyo may pagka-grainy na siya. But okay na yun, mapagtsatsagaan naman na siya kasi kitang-kita pa rin naman. Yan, tulad na itong sa video na to. Ito, sobrang dilim. Makikita mo naman yung ilaw ng mismong motor. And makikita mo rin naman yung sa malayo kahit papaano. So, ayan. So far, ito pa lang yung natatry natin. So, on the next days naman, masusubukan nyo. Maganda rin siya for beginners. Sa mga starters, pwede na rin siya dahil cheap. And amateur pa lang naman yung nire-record natin. Hindi pa naman siya hardcore na pang motovlogger. And that's it. Na-try na natin siya. And we're good to go para sa ating hypnosis and motorcycle vlogging. So, pwede na tayo mag-start. So, see you on my next videos. At tignan natin saan tayo makakarating. So, yun lang.